Ngayon po mga kababayan, tingnan natin kung ano yung mga sinasabi po, mga boss chief amo sir, ng mga Pilipino tungkol dito sa pagpapasikat ni Robin Padilla. Dionisio, magandang hapon po, Dean Gary. Ngayon partner, ang Dean ng School of Diplomacy and Governance ng De La Salle College of St. Benilde, si Dr. Gary Dionisio. Magandang hapon po, Dean Gary. Good afternoon. Sabi ni Ma'am Juby Sistina, Boss Mark, kapag kasi Robin Padilla ang topic mo, nakaka-high blood. Ganun ho talaga. Huwag niya hayaan niyo na lang po. Medyo na lang kayo. Maglagay na lang po kayo ng napakalamig na tubig diyan sa gilid ninyo. Siya yung trending ho ngayon eh. Di ba? Siya ho yung mainit ngayon mga kababayan eh. Oo, parang medyo frozen si Dean Gary, pero nakangiti naman siya sa pagkaka-freeze ng video niya. So I guess ready na si Dean Gary. Oo, medyo nga nag-freeze lang. Magandang maitanong partner kay Dean Gary. Hindi ba itong ruling ng presiding officer ngayong araw? Ito, balikan na natin si Dean Gary. Dean Gary, magandang hapon po ulit. Hello. Magandang hapon. Pasensya na Sandro at Maan at magandang hapon sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood. Ngayon anong take mo? Oo, Dean Gary, yun nga po, hindi po ba itong naging ruling ng presiding officer ay Dean Sabi ni Bravo Juliet Mike, trending ang kabobohan. Gary, itong ang tawag dito, yung naging presiding officer, yung naging desisyon ng presiding officer, ang pangunahing apektado nito, yung prosekusyon. Kasi yung prosekusyon, kumbaga, nitong mga nakalipas na panahon, na mapapansin natin, sila yung nagbibigay ng paliwanag kung ano yung nangyayari doon sa impeachment trial. Alam mo, Sandro, ang problema nga natin sa impeachment trial, doon sa survey na ginawa namin sa Momentum Research, no? Marami nakakalang, about 7 out of 10, pero ang nakakatutok lang sa buong impeachment trial ay nasa sa 10 tao, 3 lang nakakatutok. So, sa ginawang ruling ngayon ng presiding officer, no, it appears na mababawasan na lalo yung interest. Kasi nga, yung opportunity na maging accessible ang impormasyon outside of the impeachment court, and at the same time, mas mapaliwanag ito ng impeachment, prosecution, ay mababawasan. No? Kasi yung Rule 80 na nilabas nila ngayon ay nalilimitahan din talaga, no? Yung pagiging accessible. So, ang problema nga nito, tama ka doon, no? Mababawasan yung opportunity. Sabi ni Abing Sulit, every time he opened his mouth, funny talaga ang Robin Hood Padilla. Totoo. Kung ano-ano na lang po ang sinasabi niyan sa impeachment For the prosecution na maging ready, available sa lahat ng mga tanong ng taong bayan. Tapos, pero on the other hand, yung mga senador naman ay malayang nakakagawa ng mga tanong na minsan out of context. So, halimbawa kanina, kung titignan natin, nagkaroon tayo ng history lesson na out of context naman dahil yung mga bayani naman in the past ay wala naman talagang confidential funds. So, parang mali ata yung mga analogy. at saka ang layo ho mga kababayan, yung kanilang mga alias, ginamit talaga yon pampubliko. Iba naman yung sinasabi at tinutukoy dito sa confidential funds dahil yan nga po yung sa COA. Di ba? Yan ho yung sa COA na sinasabi na kailangan mayroong hiwalay na pangalan para maintindihan, malaman kung talaga bang bumili ng impormasyon sa tao na yan. At ang COA po, uulitin ko, sa ilang pagkakataon, kakampi ng gobyerno, nasa ilalim ng gobyerno. Malabo pong magtaksil, mga kababayan. At sabihin sa MPA, eto na, nakuha na namin yung mga listahan ng mga pangalan. Unless kung ganun ang tingin ni Robin Padilla doon sa COA. No, kung tutuusin. So, paano mo ganyan i-reconcile yung mga ganitong pagkakataon, no, Sandro at Paraan? If kung ang impeachment ay magiging exclusive lalo, no, Meron ako kasi nakita dito si Sia Adjong Alonto, mga bossing Pakinggan He mentioned with the same breath as Mary Grace Piatos, Mr. Pagong, Miss Pusa, Miss Bilat is Sadali, yun talaga si Sino sa Bilat. Yun talaga ako natatawa mga bossing. Dati ang mga naririnig natin, Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, hanggang doon lang.
Yung pala no, nung kapag ka tumagal na at madami nang nailalabas, kasama na pati yung sinuso yung bilat. Sabi, nagiging rated ano tuloy itong ano natin, channel natin, R18 nagiging ganun tuloy. Oh. No, but that's what the name reflected in the AR, di ba? Kaya nga sinasabi natin, Miss Bilat Pinaglaruan. Oh. is already a way, a travesty to the memories and to the legacy which these national heroes have imparted to benefit the Filipino nation. No? To be put them on the equal footing as Miko Harina, as Andilim, as Miss Ngit-Ngit, is already again an insult to the sacrifices they have made for this country. Kalabuyo, Kasinigang, Kaadobo, Marshal Bonifacio, Marshal Bonifacio, yun yung si ano, di ba? Yun yung si Aquino. Oh, si dating Senador Ninoy Aquino. ilan po sa mga alias na binanggit ni Senator Judge Robin Padilla kanina. But how do you take these type of questions from a senator judge na yun nga po, parang ang dating dinidefend yung paggamit nga ng confidential funds and even yung prosecution tinatanong din po niya direkta kanina. Tapos pumunta pa dun sa point na yung kung may confidentials daw ba noon si Senator Ninoy Aquino hindi siya na-assassinate. Ikaw, anong gusto mo na alias mo kung sakaling magkaka-alias ka? Ako kasi wala akong confidential. Ganun ba? Hindi, ano? Diyos ko. Hindi ka, ayan si Robin Padilla, Muslim. Ito din, kung di ako nagkakamali, si Alonto Adjong, Muslim din po, mga kababayan. Ano naman, nasagot naman actually eksakto pag turnover nung time, si Senator Bam yung sumagot. Sinabi niya na yes, may alias po si Ninoy, pero wala po siyang confidential funds. And klaro naman po siguro yun, no? Hindi ka naman po babansagan na bayani o hero kung gagamitin mo sa hindi maganda at maayos na paraan ng confidential funds o kahit pondo naman po ng gobyerno. Hindi ko po alam kung meron ng confidential funds nung mga panahon na yon pero I doubt if papayag itong mga tunay na bayani at mga bayani para gamitin yon. Then yung pangalawang tanong mo, ano na ulit yun, Haji? Yung parang follow-up niya? Ayun nga po, kung yung mga ganitong types of questions nga po from a senator judge, ayun nga, anong ano niyo doon? Anong take niyo doon sa mga ganong klase ng Sabi ni Luis, he is defending Sara Duterte as to protect the confidential funds. Hindi din mailulusot Nakita mo, umaalma yung attorney kanina. No, pinipilit ni Robin Padilla na wag magpaliwanag yung attorney. Ngayon mga kababayan, dumako at puntahan muna natin ito. Doon po kasi sa impeachment, mga bossing, isa doon sa naimbitahang witness po, no? Etong si Ortonio. Ngayon, may mga kumakalat at may mga ipinopost po, mga kababayan, na parang may nagko-coach daw po o merong hearing aid o earpiece or kung whatever sa tenga nitong si Ortonio, mga boss J. Pamuser,